Magandang buhay mga kabukid! Ako nga pala si Princess Ann Marcos, ang inyong Millennial Bukid Girl. Ano, kamusta ho kayo? Namiss niyo ho ba ako? Natatandaan niyo pa ho ba ako? Ilang buwan na rin ho simula noong last post ko. Kasi alam niyo naman, sumali po ako sa Miss Universe Philippines. Nirepresenta ko po ang aking probinsya, ang lalawigan ng Bulacan. Kalain niyo yun, naging finalist din po tayo sa aking first ever pageant. Kaya naman po, sa lahat ng aking mga kabukid, sa lahat ng mga kababayan ko sa Bulacan, lalong-lalo na po sa bayan ng Paombong, maraming salamat po sa suporta ninyo. Bukod po sa aking pagsubok sa pageant, nagpatong-patong din po ang mga trabaho at isinabay ko po ito sa pag-aaral ko ng Masters. Kaya naman, kinailangan pa mag-adjust ng inyong MVG at hindi nakapag-edit ng mga vlogs. Pero gaya po ng promise ko sa inyo at ng promise ko rin sa sarili ko, hindi ko po pababayaan ang Millennial Bukid Girl page at darating ang araw na babalik po ako at gagawa muli ng agri-content. Kaya ngayon, andito na po ulit tayo para sa isang chikahan with MVG. Agri, ako dyan! Teka, sorry, parang medyo pawis po ako sa aking intro vid. Pero nakakatuwa, na-miss ko pong isuot itong checkered polo ko, pati na rin ang aking MVG hat. Mga kabukid, naalala nyo ho ba kung saan yung farm ko? Kung saan natuto ako tungkol sa agrikultura kasama na ang aking kuya? Yung lupa namin na medyo bakante, na hindi ginagamit, kaya naisipan namin na magpalaki ng kambing, sumubok din sa baboy, sa baka, sa itik. Sa mga luma ko pang mga kabukid, alam nyo ho na iyan po ay sa San Rafael, Bulacan. Mga 1.5 hours po mula sa Pombong, sa hometown ko. Pero binibisita ko pa rin po every weekend and ever since nung last year ko nung college. So dahil po doon malapit po sa aking puso ang bayan ng San Rafael at excited po tuloy ako ikwento sa inyo ang isang event sa San Rafael na organized ng East-West Seeds. Ang Bida ang Magsasaka program. Noong nakaraang buwan po ng Agosto, nagkaroon ng Vegetable Farmers Month ang East-West with the theme Bida ang Magsasaka, kung saan sinelebrate po natin ang pagsusumikap, ang dedikasyon ng ating mga vegetable farmers. Kaya naman po ang East-West nagkaroon ng nationwide caravans at namigay rin ng up to 1,000 pesos na coupons po sa ating mga vegetable farmers. At yung mga coupons po na yon pwede gamitin para sa iba't ibang klaseng mga seeds. Meron pong sweet pepper, pumpkin, corn, tomato, hot pepper, eggplant, watermelon, bitter gourd, and cucumber, no? Yan, chinecheck ko dito. Nakakatuwa naman. Sobrang daming choices at ibig sabihin din yan, mas maraming oportunidad pa na pwedeng subukan ng ating mga farmers. So, yung bida ang magsasaka po talaga ay para magbigay pugay, para i-recognize po natin ang hard work and dedication of our vegetable farmers. Bida ang magsasaka day po sa San Rafael, Bulacan ay napaka-exciting dahil buong araw ay punong-puno ng fun-filled activities. So, nakapagbahagi ng inspiring stories ang ating mga vegetable farmers para magbigay motibasyon, inspirasyon para sa iba pang mga farmers na nagsisimula pa lamang. Bukod doon, nagkaroon din ng hands-on activities tulad na lamang ng harvesting, seed sowing, transplanting. So, nangyari ho yun lahat sa isang araw lamang. Nagkaroon din ng vegetable farm tour at nanghihinayang ho ako na hindi ako nakasama noong araw na yon dahil nga sa conflict sa trabaho. Pero dito pa lamang sa videos, no, nakakatuwa dahil ramdam nyo po yung kasiyahan noong araw na yon. Alam nyo kung ano din yung favorite part ko sa celebration nito? Yung malaman po yung kwento ng dalawa nating very inspiring na vegetable farmers. Na-awardan po nung araw na yon si Sir Johnny Gatus or si Tata Johnny at si Ma'am Eden Araquero. At talaga naman pong nakaantig din ng damdamin na malaman yung mga kwento ng mga vegetable farmers ho natin na nagsimula lamang po sa maliit,
nagkaroon sila ng impact sa community at nagkaroon po sila ng income dahil sa vegetable farming. At napapatunayan ho dito na talaga there is profit in agriculture. Nako, for sure, yung mga kabukid po natin, curious na tuloy kung ano yung storya ng ating dalawang farmers. So, simulan po natin kay Tata Johnny na baka sa ilan po sa inyo familiar na kasi si Tata Johnny Cruz po ay merong 114,000 subscribers sa YouTube. So may silver play button na po siya. At pinakikita po niya doon kung paano siya naging successful sa vegetable farming. At hindi niya po pinagdadamot ang kanyang mga tips kasi talagang sinishare po niya yan sa mga kabukid natin. Pero alam niyo ho ba, bago yon marating ni Tata Johnny, nagsimula po muna siya sa 15,000 na kapital at nagtanim ho siya ng okra, squash, and yard long beans. At unti-unti sa kanyang pagsusumikap, dahil naman si Tata Johnny din ay natututo from experience ng ibang farmers at saka nagbabasa din ho siya. At dahil doon, unti-unti sa tulong din po ng East West Seeds, vegetable seeds ay mas naging productive po ang kanyang harvest. So, pwedeng-pwede niyo pong tutukan ang kanyang YouTube channel kasi for sure, marami po kayong matututunan mula sa kanya. Si Ma'am Ida naman po, naku, nagsimula lang ho siya bilang isang backyard hobbyist. Pero ngayon, may 5 hectare na siya na farm sa Nueva Vizcaya. O, di ba mga kabukid, lahat talaga nagsisimula muna sa maliit, minsan sa hobby. At dahil po sa kanyang pagtatanim ng East-West Seed Orange Delight Watermelon, nakita po niya kung gaano ka-profitable ang farming. At dito, sa 5 hectare niya na farm, pangarap po niya ito na gawing agritourism site para mas marami pa hong mga kabukid ang makakita ng kanyang farm. At bukod doon, syempre marami tayong matututunan, no, pagka bumisita po tayo. Yung mga kabukid ho natin, baka natatandaan po ninyo, nabanggit ko na po ng ilang beses na pangarap ko rin na magkaroon ng agritourism site. Dati sa farm po namin sa San Rafael. Pero ngayon, pangarap ko na ho siya gawin sa hometown ko sa Paombong. Dahil alam niyo po ba kung ano ang sukang sasa o sukang pombong. Ngayon, nagsisimula po ako ayusin ang aming sasahan sa Pombong. And hopefully po, no, mas maging maganda po ito, mas maging productive para ma-share ko rin dito sa MBG page. Pero bukod po doon, yung pag-preserve po kasi sa sukang sasa, sa hanap buhay na ito, ibig sabihin din po niyan, pine-preserve din po namin ang kultura namin bilang Bulakenyo at bilang isang Paombongenyo. Kaya, wait nyo lang ho, abangan nyo, dahil pag nagkaroon ng progress, ibabahagi ko po yan dito sa MBG page. Congratulations po sa East West Seeds dahil for over 40 years, natutulungan nyo po ang ating farmers para ma-uplift ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng quality seeds. And at the same time po, no, sa pamamagitan ng pag-share ng farming practices. Maraming salamat po sa inyo. Ano mga kabukid, na-enjoy nyo ho ba ang ating chikahan with MBG? Hay nako, na-miss ko ho kayo. Kaya naman po, comment lang ho kayo kung meron kayong suggestions na gusto nyong topic na pag-usapan dito sa chikahan. Or if meron po kayong farms na pwede po nating bisitahin, no? Dahil ito na nga ho ang pagbabalik ng inyong Millennial Bukid Girl. So hanggang sa muli, I am back mga kabukid. Ako nga pala si Princess Ann Marcos, ang inyong Millennial Bukid Girl, XOXO MBG. Agri, ako dyan! East West Seed!